Ang anak ay maaaring mag-develop ng negative feelings na maaaring merong kasamang galit sa kanyang mga magulang dahil sa hereditary illness na naipasa ng mga ito. Especially kung ang sakit ay mayroong significant impact sa buhay at well-being ng mga anak. Ito ay hindi simple o universal reaction, pero isang complex emotional response na naimpluwensyahan ng iba't ibang factors. Ang particular chronic o severe illness ay maaaring makaapekto sa family dynamic na maaaring makapagpabago sa routines, emotional availability, at financial stability ng isang pamilya. Maari din itong maging dahilan ng pagbabago ng ugali ng anak. Ito ay maaring upsetting at frightening situation para sa kanila. Ang kakulangan din ng kaalaman sa sakit at ang magiging impact nito sa bata ay maaaring ma-misinterpret na posibleng masamain ang action at behaviors ng mga magulang na posibleng mag-lead sa negative emotions ng mga anak. Ang pagkakaroon ng open at honest communication, age-appropriate explanation, at support sa mga adults ay makakatulong para mas maintindihan ng bata ang kanyang kalagayan. Ang bata din ay maaaring magkaroon ng post-traumatic stress, anxiety, depression at iba pang emotional at psychological problems. Ang ganitong pakiramdam ay maaaring mag-manifest sa galit at resentment sa mga magulang. Ano nga ba ang mga pinagdaanan ni Pang Qingyu at gaano katindi ang galit niya sa mga magulang para umabot sa karumal-dumal na krimen, ang katapusan ng kanyang pakikipaglaban sa sakit na sinasabing damanan niya? Si Pang Qingyu ay pinanganak noong 1995. Meron itong isang nakakatandang kapatid na babae. Ang family of 4 ay naninirahan sa isang 3-bedroom private apartment sa Son Tuenman Center Resident sa Lungman Road sa bayan ng Tuenman. Ang Tuenman ay located sa western part ng Hong Kong's New Territories. Napapagitnaan ito ng dalawang kilalang bundok, ang Castle Peak na 583 meters west at Kaoqingshan na located naman sa east nito na mailayong 507 meters. Noong 2012, nag-enroll sa nursing program ng the Chinese University of Hong Kong si Pang. Madalas itong mag-post sa kanyang social media ng kanilang school activities tulad ng student presentation at orientation. Sumali din ito sa student union o tinatawag ding society's cabinet. Ang dalaga ay kilala sa kanilang lugar na maganda at laging well-dressed. Madalas itong makitang naka-short at naka-short sleeves na damit. Nang nakagraduate sa university ang ate ni Pang, agad itong nakahanap ng trabaho sa mainland China bilang isang social worker. Dahil din sa frequent outreach program na pinupuntahan nito, mas madalas itong manatili sa China at umuwi lamang sa Hong Kong kapag merong mga okasyon. Nagdesisyon din ang buong pamilya na magbakasyon sa Japan noong 2017 dahil na rin sa maayos na takbo ng kanilang buhay. Plano ng pamilya, ng mga close relative, at ilang kaibigan na mag-get together para i-celebrate ang Father's Day noong June 2018. Gusto din sanang umuwi ng panganay na anak ng mag-asawa sa Hong Kong para makiselebrate, pero dahil sa trabaho hindi ito makakadalo at nangakong bibisita sa pamilya kapag nagkaroon ng maluwag na schedule. Isang message ang na-receive ng ama ni Pang galing sa pamangkin nitong lalaki na hindi makakadalo sa dinner dahil sa family matters, dahilan para tuluyang makancel ang kanilang planong get-together. Kinabukasan, bandang 3:00 ng hapon, personal na pumunta sa bahay ng mga ang tiyuhin nito para ipaliwanag kung bakit sila nag-cancel sa dinner. Ilang minuto na rin siyang tumatawag at kumakatok pero walang nagbubukas sa apartment. Sinubukan din nitong i-message si Pang pero hindi rin ito sumasagot at hindi makontak ng subukang tawagan na out of character di umano ng dalaga. Tinawagan din nito ang pamangkin na nasa mainland China para alamin kung nasaan ang kapatid at mga magulang nito. Ayon sa dalaga, walang nabanggit sa kanya ang mga magulang kung meron silang pupuntahan. Dahil sa matinding pag-aalala, sinubukan nitong gamitin ang susing pinagkatiwala ng mag-asawa para buksan ang apartment. Pero ito ay nakalock mula sa loob, dahilan para hindi rin niya mabuksan ang pintuan. Sa kaalamang merong tao sa loob, patuloy pa rin kumatok at tumawag mula sa labas ang lalaki. Pagkalipas ng ilan pang minuto, minabuti na nitong tawagan ang mga pulis. Nang nabuksan ang apartment unit, sumalubong sa kanila ang nakakabinging katahimikan. Patuloy pa ring tinatawag ng mga pulis ang mga miyembro ng pamilya. Ang apartment ay tahimik na animoy walang tao sa loob. Hindi naman agad nagbigay ng alarma ang sitwasyon sa mga pulis dahil wala namang nakitang senyales ng komosyon. Ang living and dining room ng pamilya ay maayos. Tinungo nila ang silid na nasa dulo ng apartment kung saan tumambad sa kanila ang isang lalaking nakahandu sa isasahig at merong dugo sa paligid nito. Nang nilapitan para alamin ang kondisyon ng lalaki, doon nakumpirma ng mga pulis na wala na itong buhay. Sumunod nilang tinungo ang katapat nitong silid, napansin nilang merong taong nakabalot ng kumot habang nakahiga sa kama.
Nakatawag din ng atensyon ng mga pulis ang dugo ang kumot nito nang tuluyan itong malapitan. Tulad ng unang lalaki, ang ginang ay wala na ring buhay. Nang tangkain naman ng mga pulis na pasukin ang huling silid, hindi nila ito mabuksan dahil merong nakaharang. Nang puwersahin ang pintuan, doon na pag-alaman nila na merong isang wala ng buhay na katawan ang nakasandig sa likuran nito. Napansin nilang meron itong plastic bag sa kanyang ulo na merong 3-foot-long plastic pipe na connected sa isang bote. Ito ay pinaghihinalaang kontaminado ng toxic gas. Natagpuan din ang isang suicide note sa huling silid. Nakasulat dito ang long time struggle sa sakit na inilarawan nito na worse than death. Ayon kay Yan Fongwei, na Assistant District Commander sa Tuenman District. Wala ding sinabing official motive ang mga pulis sa initial na press conference na isinagawa kinabukasan. Ayon sa handwritten note ng dalaga, siya ay nakakaranas ng matinding sakit at pinahihirapan ng skin condition nitong eksema. Sinabi rin nitong ang patuloy na pakikipaglaban niya sa sakit ay hindi solusyon sa kanyang paghihirap. Wala din umanong future para sa kanya, wala ng pag-asa, at mas okay na lang kung siya ay mamatay. Ang eksema o atopic dermatitis ay isang common skin condition sa mga bata. Ito ay nagdudulot ng dry, itchy, at red patches appearance sa balat. Ang ganitong skin condition ay maaaring mas lumala dahil sa ilang allergens na nagiging dahilan para ito magdulot ng irritation tulad ng sabon or detergents. Karamihan sa mga tao ay kayang i-manage ang kanilang mga sintomas sa pamamagitan ng prescription creams o ointment. Nakakatulong din ang ilang oral medication para sa comfort ng taong merong eksema. Ganon din ang pag-iwas sa mga bagay na mas nagpapalala sa kanilang kondisyon. Ang ganitong sakit ay merong hereditary component na maaaring maipasa ng magulang sa kanyang mga anak. Ito rin ay maaaring mas lumala dahil sa environmental factors tulad ng weather, pollution at stress. Ayon sa mga otoridad, ang disorder na nagdudulot ng makating red patches sa kanyang katawan ang dahilan kung bakit naisip ng dalaga na siya ay better dead than alive. Ang sobrang pangangati ay ang pinakakaraniwang sintomas ng eksema na nagdudulot ng labis na discomfort sa taong merong ganitong sakit. Ayon sa WeDermHealth.com, ang eksema ay isang pangkaraniwang chronic disease sa Hong Kong. Sinasabing approximately 30% ng mga bata ay nagsasuffer sa ganitong skin condition. Ang sitwasyon din ay iba-iba sa bawat individual, depende sa pinagmumulan ng allergens. Ang klima ng Hong Kong ay isa sa mga tinuturong pinakakaraniwang sanhi ng eksema. Agad na sinimulan ng mga pulis ang investigasyon sa murder-suicide case. Dinala rin ang 3 bangkay sa Fushan Mortuary para kilalanin ang natitirang miyembro ng pamilya. Kinumpirma din ng mga forensic expert na ang hinihinalang toxic gas na kumitil sa buhay ni Pang ay helium. Ang helium ay isang hindi nakakalasong chemical element. Ito ay walang kulay, walang amoy at walang lasa. Hindi rin ito nagre-react chemically sa iba pang element under normal conditions. Kadalasan itong ginagamit sa party balloons, car airbags, high-tech equipment, medical devices and aircraft. Dahil sa component nito at usage nito, hindi mahirap makabili ng helium tank sa Hong Kong. Ang chemical inertness ng naturang gas ay nangangahulugang hindi ito nakakasama sa katawan. Gayunpaman, ang paghinga ng purong helium o mataas na konsentrasyon nito ay maaaring nakamamatay. Ang dalaga ay kinilalang si Pang Qingyu na 23 years old lamang. Ang cause of death nito ay suffocation o insufficient oxygen. Kinumpirma din ng mga expert na kumalat na rin sa mukha ng dalaga ang eksema nito. Ayon sa autopsy report na ginawa, ang lalaking biktima ay ang 60 years old na ama ni Pang. Nagtamo ito ng 2 malalalim na saksak sa kanyang dibdib. Habang ang may edad ng babae ay kinilalang ang 56 years old na ina ni Pang. Ito naman ay nagtamo ng multiple fatal stab wounds sa dibdib, bewang at hita. Meron ding mataas na amount ng sedative na natagpuan ang mga expert sa dugo ng mag-asawa. Ang 30cm blood-stained knife na pinaghihinalaang murder weapon ay natagpuan sa kusina ng naturang bahay. Ayon sa initial investigation, ang pamilya ay sinasabing mahigit 24 hours ng patay bago pa man natagpuan ng mga pulis. Dahil na rin sa state ng rigor mortis sa katawan ng pamilya, ang krimen ay sinasabing naganap noong Father's Day, June 17, 2018. Nabigla ang mga kamag-anak ng pamilya sa nangyari dahil ayon sa mga ito, hindi nila napansin na merong mabigat na pinagdadaanan ang dalaga. Wala din silang napansing pagbabago dito. Ito daw ay masiyahing bata. Nang suriin ng mga pulis ang computer ni Pang, dito nila natagpuan ang kanyang mga post sa LIHJ o Golden Forum. Ito ay isang multi-category forum website based sa Hong Kong. Ang naturang website ay naging popular mula nang ito ay ini-launched noong 2016. Sinasabing ito ang Hong Kong version ng Reddit. Ang dalaga ay gumamit ng alias na White Horse Whistling in the West bilang username. Inilabas nito ang totoong saloobin sa pagkakaroon ng eksema.
Sinisisi nito ang ina sa pagkakaroon ng sakit na nagsimula noong siya ay bata pa lamang. Ang ganitong skin condition ay karaniwang lumalabas 6 na buwan matapos isilang ang sanggol. Ayon pa sa post nito, mas malupit di umano ang mga magulang na merong eksema na magdesisyong bumuo ng pamilya kaysa sa mahirap na mag-asawang nagkaroon ng anak. Dahil ang pagiging mahirap ay maaaring mabago sa pamamagitan ng hard work, pero ang pagkakaroon ng eksema ay may katumbas na prolonged suffering indefinitely. Naniniwala itong kapag ang tao ay mayroong sakit na eksema, siya ay hindi dapat mag-anak. Isa pang earlier post nito sa kaparehong forum ang natagpuan ng mga otoridad. Ipinahayag ni Pang ang paghihirap na kanyang nararanasan dahil sa side effect ng steroids medication na ginagamit niya para i-treat ang kanyang sakit. Ang kanyang balat di umano ay mas naging uncomfortable. Dinagdag pa nito na wala kang magagawa pag mayroon kang ganitong skin condition, kundi hintayin ang iyong kamatayan. Dahil din sa kanyang kalagayan, wala di umano siyang social life. Sinulat din nito na ayaw niyang buksan ang ilaw sa kanyang silid o tignan man lamang ang sarili sa salamin dahil ang tingin niya, ang kanyang balat ay hindi normal. Napag-alaman din ng mga otoridad na maging ang nakakatanda nitong kapatid ay merong eksema na pinaniniwala ang namana ng dalawa sa kanilang ina. Ang pamilya din ay gumugol ng maraming oras, panahon at pera para makahanap ng solusyon sa problema ng mga anak. Nakita rin ng mga pulis ang post nito tungkol sa hirap na dinadanas niya tuwing pumapasok sa school. Hindi rin umano nito matagalan ang matinding init at bahagya lamang nakakaramdam ng ginhawa sa malamig na panahon. Sinulat din nito sa isa niyang post na walang saysay kung siya ay makatapos ng pag-aaral dahil hindi naman siya makakahanap ng trabaho dahil sa kanyang kondisyon. Kapansin-pansin din na 2 buwan bago ang insidente, mas madalas na itong mag-post sa Golden Forum kung saan sinasalaysay niya ang hirap ng kanyang kondisyon tulad ng nag-flare up ang kanyang eksema kahit na sa simpleng pagkain ng ice cream. Minabuti ng mga investigador na puntahan ang school ng dalaga para malaman ang posibleng dahilan kung bakit nito ginawa ang karumal-dumal na krimen. Dito nila napag-alaman na nag-drop out na ang dalaga sa nursing program ng school noong 2015. Hindi naman makapaniwala ang nakakatanda nitong kapatid sa impormasyong binigay ng mga pulis. Ayon dito, hindi nila alam na ito ay nag-drop out na dahil araw-araw pa rin itong pumapasok sa school. Wala ring nakakaalam kung saan ito pumupunta sa tuwing nagpapanggap na pumapasok. Napagtanto ng mga pulis na ito ang posibleng dahilan ng krimen. Ang nursing program sa The Chinese University of Hong Kong ay meron minimum 5 years nursing program, depende sa previous qualifications na meron ang kanilang mga estudyante. Posibleng inaasahan ng mag-asawa na ito ay gagraduate na at makakasama sa susunod na graduation ceremony. Ang initial na date ng graduation ay noong May, pero ito ay na-postponed at ni-reschedule noong June 2018. Ayon sa school principal, hindi nila alam na ito ay nagsasuffer sa eksema. Meron din umanong doktor at counseling program ang school para matulungan ang mga estudyanteng merong ganitong skin condition. Ayon din sa teacher ng dalaga, bigla na lamang itong hindi pumasok. Iniisip nilang ito ay dahil sa kanyang mababang grades. Hindi nito naipasa ang Foundation of Health na siyang una sa nursing program structure ng university. Ito ay tinatalakay sa unang 3 taon ng kanilang kurikulum. Hindi rin maipaliwanag ng mga kamag-anak ng dalaga kung bakit mas ginusto nitong maglabas ng sama ng loob sa Golden Forum, kung saan nakakatanggap ito ng hindi magandang advice mula sa mga strangers na hindi alam ang tunay niyang kalagayan. Paulit-ulit ding sinasabi ng kaibigan, kapitbahay, maging ang kanilang mga kamag-anak na ang family of 4 ay merong tight bonding at maayos na relasyon sa isa't isa. Ilang araw din bago ang krimen, mas madalas itong mag-inquire sa Golden Forum tulad ng kung matatapos daw ba ng helium ang kanyang paghihirap, kung paano sumaksak, at kung madali bang mamamatay ang taong sasaksakin sa puso. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, posibleng nakakaramdam ng matinding stress ang dalaga dahil sa nalalapit nitong graduation. Hinihinalang sinamahan nitong ng sedatives ang pagkain ng mga magulang. Nang nakatulog ang mga ito, doon ito inatake ng dalaga. Sinasabi ring merong evidence na tinangka ng ama nitong manglaban at tumakas, pero ito ay naabutan ni Pang sa silid ng kanyang ate. Ang matitinding saksak din na natanggap ng ina nito ay nagpapakita ng matinding galit ni Pang dito. Inilarawan din ito ng mga pulis bilang overkill. Ayon sa survey na isinagawa ng National Eczema Association sa United States, merong mahigit 30% ng mga taong merong ganitong skin condition ay na-diagnose din na merong depression at anxiety. Ito ay sinasabing paraan ng katawan na makipag-communicate sa utak during inflammatory response. Ayon kay John Mayer, na isang clinical psychologist na pinag-aaralan ang mga dahilan ng teen suicide, ang ilang medication para sa eczema tulad ng corticosteroids ay maaaring magdulot ng depression sa pasyente bilang side effect.
Wala din umanong gamot sa eksema ayon sa Mayo Clinic, pero merong mga paraan para makontrol ang outbreaks at mas mapagaan ang buhay ng mga taong merong eksema. Meron din umanong genetic component ang atopic dermatitis, ayon kay Dr. Eyton Drucker, na isang dermatologist at researcher sa Women's College Hospital sa University of Toronto. Marami ring pamilya ng pasyente na merong history ng atopic dermatitis or related condition ay merong ding history ng ibang sakit tulad ng asthma. Gayunpaman, hindi lahat ng nagkakaroon ng eksema ay meron history ng ganitong skin condition sa pamilya. Sa 2014 study na napublish ng Oslo University Hospital and Institute of Clinical Medicine, natagpuan na merong link sa pagitan ng kabataang merong eksema at ang suicidal ideation. Sa mahigit 3,700 na teens na nasa edad 18 hanggang 19, 15.5% na nagdurusa sa eksema ay nai-report na merong mga suicidal thoughts, kumpara sa 9.1% na walang katulad na skin condition. Ang pag-aaral ay nag-conclude na ang pagkakaroon ng eksema ay associated sa suicidal thoughts at mental health problem, gayunpaman, ito ay walang kinalaman sa social problem ng isang individual. Ang pagkakaroon nga ba ng eksema ang dahilan ng krimen? Bakit nga ba hindi naging motivation kay Pang ang sariling kapatid na namumuhay ng normal sa kabila ng pagkakaroon ng eksema? O ayaw lamang nitong malaman ng kanyang mga magulang na hindi siya makakagraduate at ang posibilidad na pagkakaroon ng double life?